Pinag-iisipan ng Land Transportation Office kung dapat nang iparehistro ang lahat ng klase ng mga e-bike. Balita hatid ni Katrina Son. Kabuhayan para sa ilan ang nauusong e-bike. Ang delivery rider na si Nestor, dati bisikleta ang gamit. Ngayon, e-bike na DIY niya. Nadi-deliver namin yung food, nakakabalik agad kami dito. Ang laki ng naiba, ma'am eh. Simula nung nag-e-bike ako, ma'am eh. Praktikal na transportasyon naman ito para kay Julius. Hindi na nagpapagas, tapos mas malaki yung naiuwi sa pamilya ko. Dahil marami na nga nag-e-bike, may mga e-bike rental shop na nga tulad nito. Sa halagang 250 pesos marerentahan na ang e-bike tulad nito at 24 hours na raw iyon. Kailangan po ma'am ID lang tapos cellphone. Kasi doon namin i-install yung application para ma-on and off yung unit po. Kada araw, aabot daw sa mahigit 4 na po ang nag-aarkila sa kanila ng e-bike. Karamihay walang lisensya. Noong nakarang taon, nakapagtala ang MMDA ng mahigit 500 aksidente na kinasasangkutan ng e-bike sa Metro Manila. Dapat kumuha talaga. Road safety and kumbaga sa para kung paano sila gumamit ng karsada. Dati nang naglabas ng klasifikasyon ng LTO sa mga electronic vehicle na dapat iparehistro o kaya'y dapat may lisensya ang magmamaneho. Pinag-uusapan daw kung dapat itong higpitan. Pag tumatakbo yan ng less than 25 kilometers per hour, hindi kailangan irehistro sa LTO. No? Although we'd like to deviate from that thinking, so we are coming up with a proposal that regardless of the speed of the vehicle, kailangan rehistrado sa LTO. Bike pa din naman po siya eh. Yung bike po ba kailangan din po ba ng pag maglilisensya po, para dun po sa mabibilis. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At kasabay nga po ng pagdami ng e-bike sa kalsada ay yung ang plano ng LTO na higpitan na rin ang regulasyon nila. Ang sabi kaya dyan ng netizens? Sang-ayon naman dyan, si Alexandra Javier, nakaka-stress din daw kasi silang makasabay sa kalsada. Ang sabi naman ni Sherwin Olan ay masyado ng huli para gawin yan dahil marami ng e-bikes sa kalsada. At suggestion naman po ni Ver, makaraan, i-regulate na lang daw ang pagmamaneho ng e-bike na dapat nasa tamang edad at dapat may lisensya. Ang sabi naman ni Tolitz, basta dumadaan sa main roads at highways, dapat lang daw na i-regulate. Ayun, alam mo, magandang argument yun eh. Yes, of Kasi course. safety yung pinag-uusapan dito. Gumagamit ka ng kalsada na Para sa lahat. ginagamit ng mga may lisensya. Yes. At saka, syempre, gusto natin na unang-una yung safety rin nila mismo. Kasi parang maliit yung dala nilang sasakyan. Correct. Kumbaga, ang kanilang panangga, di ba? Laban sa malalaking sasakyan, yung katawan na nila mismo di Kaya ba? nga. At mabilis na rin sila, ha? Oo, kasi kung wala kang lisensya, ang assumption dyan, hindi ka dumaan sa tamang pag-aaral sa paggamit ng kalsada, signages. Natuto ka lang, basta Oo, mapatakbo, diba? okay ka So, na. delikado nga talaga yon. Oo. Eto mga kapuso, ha? Makisali po sa aming online talakayan, hindi ba, sa iba't ibang issue ng ating pinag-uusapan sa bayan. At kung may nais din kayo maibalita sa inyong lugar, ay mag-PM na po sa Facebook page ng Balitang Hali. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.